Ibinunyag sa pagdinig ng House Committee on Justice ang mabigat na alegasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay Vice President Sara Duterte hinggil sa umunoy pagtanggap ng milyong-milyong piso mula sa hinihinalang drug lord na si Samuel Uy. Sa kanyang pagharap, iginiit ni Trillanes na may kabuang mahigit 100 milyong pisong naipasa sa pamilya Duterte mula 2011 hanggang 2013 na iniugnay sa nabanggit na negosyante. Bahagi ito ng mas malawak na usapin sa impeachment complaints laban sa bise, kabilang ang alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman at posibleng paglabag sa konstitusyon. May mga naniniwalang dapat seryosohin at imbestigahan ng husto ang alegasyon dahil mabigat ang implikasyon nito sa integridad ng isang mataas na opisyal ng bansa. Yung nag-iimbestiga na papatunay, kung mayroong katotohanan, pwedeng mangyari. Kung may sapat na katabayan, kung baga sa resibo, resibo na pinakita. Siguro 90% dapat manuwala. Nag-iimbestiga naman Parehas ng pangyayari. Oo naman. Bakit, sir? May dokumento May mga katibayan Diba? May mga bank records, diba? May ng AMLAC. May dokumento. Pero in terms of sir, paniniwala, marami ko kasi nagsasabi baka gawa-gawa lang yun. Hindi. Kumisido kayo na totoo. Oo, totoo yun. Totoo yun. Kinumpirma rin ng Anti-Money Laundering Council na tumutugma sa kanilang records ang mga transaksyong inilahad ni Trillanes. Pero kahit may ebidensya, meron pa ring nagdududa at tinitingnan ang aligasyon bilang bahagi ng matagal ng bangayang politika, lalo na't kilalang kritiko ng pamilya Duterte, si Trillanes. Sa akin, hindi naman kasi wala namang basihan yun Hindi natin, wala namang basihan kasi hindi naman natin nakita yun Kaya hindi ko naman alam yung pangyayari dun. Kasi nakikita mo naman sa salin, pinakita naman sa salin kanina kahapon di ba? Yung salin, pinakikita kung ano yung mga negosyong mga Duterte. Mula sa pool na naging mayor siya, hanggang sa ngayon, nadagdagan pa nga yung mga negosyo nila. Siyempre, umaasenso yung negosyo. Pero yung sinasabi nila na corrupt si Sara, hindi ito. Malinaw umano ang motibo ng dating mambabatas na maaaring ito'y parte lamang para mapabagsak si VP Duterte bago ang 2028 elections. Sa tingin niyo sir, anong motibo nito kung bakit niya siniwalat yun? Para siraan Sara. Kasi tatakbo sa presidente. Diba? Maganda pamamalakad ng Duterte. Sa kabila ng lahat ng ito, ang proseso pa rin ang magtatakda ng katotohanan dahil sa impeachment hearing na nakasalalay kung pananagutan o paglilinis ng pangalan ng kahihitnan ni Vice President Sara Duterte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.